Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Sharing na naman po tayo ngayon ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ginagawa natin, tayo po muna ay mananalangin. Magsiyo po tayo. Lord God, aming Ama sa langit, maraming salamat na naman ngayong umagang ito sa pagkakataon na binigay mo na naman sa aming lahat. Una sa paggising namin ng maayos at malakas ang katawan, at binigyan na naman ng pagkakataon, Lord, para makapagbasa, makapag-aral, para kausapin mo na naman po kami. Maraming salamat po, Lord. Salamat po. Salamat. I pray na muli mo po kaming ihanda yung aming puso't isipan sa pakikinig, Lord. Lalo na po ako, samahan mo po ako, turuan mo po ako, gabayan mo po ako, upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang magandang umaga po sa lahat. Mga kapatid, unahin ko lang yung mga bago po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Ngayon mga kapatid, nandito na po tayo sa chapter 9 ng pangalawang hari. Tayo po ay mag-umpisa na. Chapter 9, may pamagat po itong ginawang hari ng Israel, si Jehu. Samantala, tinawag ni Propeta Elisha ang isa sa mga kabataang prophets at sinabi, mag-ready ka, pumunta ka sa Ramoth, sa Gilead, at dalhin mo itong jar ng olive oil. Pagdating mo doon, hanapin mo si Jehu, ang anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimshi. Sabihin mong iwan muna niya ang mga kasama niya at pumasok kayo sa isang kwarto. At verse 3, tapos ibuhos mo ang olive oil sa ulo niya at sabihin mo, pinili ka ni Lord para maging hari ng Israel. Pagkatapos, umalis ka na agad. Verse 4, pumunta nga ang kabataang propeta sa Ramoth Gilead. Pagdating doon, naabutan niyang nagmi-meeting ang mga leader ng army. Sinabi niya, Sir, may dala po akong message para sa iyo. Sumagot si Jehu, sino sa amin ang gusto mong kausapin? Sumagot siya, ikaw po, Sir. Tapos pumasok ang dalawa sa bahay, binuhos ng binatang propeta ang olive oil sa ulo ni Jehu at sinabi, ganito, sabi niya, ganito ang sabi ni Lord, ang Diyos ng Israel. Ina-anoint kita para maging hari ng bayan kong Israel. Verse 7, patayin mo ang angkan ni Ahab para maipaghiganti ko ang mga propeta at ang lahat ng mga servant ko na pinatay ni Jezebel. Sabi rito ni Jezebel. Sabi sa 8, mamamatay ang buong angkan ni Ahab at sabi rito, papatayin ko lahat. Sabi rito, lahat ng mga lalaki kasama sa angkan niya sa Israel. Alipin man o malaya. Gagawin ko sa angkan ni Ahab ang ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasha na anak ni Ahijah. At verse 10, kakain si Jezebel ng mga aso sa lupain ng Jezreel at walang maglilibing. Ulitin ko pala, sorry po. Verse 10, kakainin po
kakainin si Jezebel ng mga aso sa lupain ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkasabi nito, umalis agad ang prophet. Verse 11, pagbalik ni Jehu sa mga kasama niya, tinanong siya ng mga tao, okay lang ba ang lahat? Anong sadya sa iyo ng baliw na yun? Sabi. Sumagot si Jehu, alam niyo kung ano ang gusto niya. Pero sinabi nila, hindi namin alam, sabihin mo na sa amin. Kaya sinabi ni Jehu, inutusan raw siya ni Lord na buhusan ako ng langis para maging hari ng Israel. Pagkarinig nito, inalis agad ng mga officer ang mga balabal nila at nilatag sa mga steps na hagdanan para tungtungan ni Jehu. Hinipan nila ang mga trumpet at saka sinigaw, mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari. Amen and amen. Chapter 9 mga kapatid, part 1. Dito pa rin sa 2 Kings mga kapatid. Kung ano talaga yung mga nangyari noon, mga ginawa sa Jezreel mga kapatid, na mga masasama o kung ano man karumal-dumal, ito'y pinagbabayad talaga ng Diyos. May kaparusahan talaga ito mga kapatid. Yun na nga ang sinabi ng propetang ito kay Jehu. At sa atin din, lahat ng ating ginawa ay may kabayaran. Daranas talaga tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok sa ating mga buhay. Nandiyan na yung kahirapan, kalungkutan, gipit sa napakaraming bagay. Pero ulitin ko lang mga kapatid, hindi lahat ng pinagdadaanan natin ay galing sa Diyos. Maaaring ang nangyayari sa atin ay mismong kagagawan din natin. Minsan naman, talagang ito'y pagsubok ng ating Diyos. Kung minsan naman, ito'y kabayaran sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya dito sa ating pag-aaral, pinapaalala ng Diyos na ang lahat ng pagkakamali, pagkukulang at kasalanan ay may kaukulang kabayaran. Pinapaalala rin sa atin ng Diyos na huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Paghingi natin ng tawad, humingi rin tayo ng protection, gabay. Turuan tayo ng Diyos upang hindi tayo makagawa ng kasalanan, upang maging maayos ang lahat, upang hindi habang buhay tayong magbayad sa ating mga kasalanan. Kasama ng ating mga mahal sa buhay, ihingi din natin sila ng tawad sa Diyos. At kung maaari, lahat ng ating mga mahal sa buhay, ating kapwa, ay makahingi ng tawad upang sila rin ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Yan ang pinasasabi sa atin ng Diyos mga kapatid. Manatili sa kabutihan, manatili sa presensya ng Diyos, manatili sa protection, guidance ng ating Diyos, manatiling manalangin upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo maakit ng mga masasamang gawain at napakarami pa na nakapaikot sa atin mga kapatid. Pero alam ko hindi tayo pababayaan ng Diyos kung hihingi tayo ng protection, ng guidance sa ating Diyos. Galing sa puso natin at magpapatuloy tayong sumunod sa Kanya, hindi tayo mapapahamak. Pangako niya, hindi niya tayo iiwanan, ni pababayaan. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito at salamat muli sa pakikinig niyo ng salita ng ating Diyos. Tayong muli ay mananalangin mga kapatid. Muli niyo po akong samahan. Magsiyo po tayo. Lord God, muli nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na aming narinig ngayong umagang ito. Salamat sa muli mong paalala, Lord, na ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran.
Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Simula sa aming ninuno hanggang sa amin. Simula noon hanggang ngayon, Lord. Patawarin mo po kami lahat, O Diyos. Patawad po. I pray, Lord, na samahan mo kami. Turuan, gabayan, upang hindi na makagawa ng kasalanan. Upang maging mas malapit kami sa iyo, Lord God. Kaawaan mo po kami, Lord. Kaawaan mo po ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, at lahat ng tao, O Diyos. Kaawaan mo po kami. Lord, alam ko po na naririnig mo ang bawat panalangin namin. Kaya sa mga oras na to, Lord, kiniklaim namin na tagumpay ang gawain ito na nakaabot sa iyo ang aming panalangin, O Diyos. Dahil ikaw ay mabuting Diyos, mapagmahal, maawain Diyos, mahabaging Diyos. Alam ko po na naririnig mo po kami. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And please, Lord, always bless us all, guide us all, protect us all, O God, at pagpalain mo po kami. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya at lahat ng tao. Salamat po. Alam ko po na mahal mo po kami. Salamat. Salamat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo mga kapatid. Lagi po kayo mag-iingat. Lagi niyo pong alalahanin ang mga salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.